Pag may time ang players, dito sila nagtatambay. Tambayan ng players, pagtapos ng training at may oras silang magkwento. Walang coach, walang playbook, pero maraming kwento. Kwentong sports, buhay, at kulitan. Welcome to Ang Podcast ng Mga May Time kasama sina Gemma Galanza at Ella De Jesus. Kwento lang pag may time, powered by Sports Plus. Easy lang! Naku-curious dahil merong ang snacks friend. Hindi, kwento natin kung Oo, bakit paano naging ba snacks kayo friend. nag-start? Hindi, kung paano naging snacks friend. Oh, From okay. snack friend Snack to friend. snacks Oh, friend. sige. Actually, hindi ko alam. Hindi mo kung- alam? Hindi ko alam na nagkaroon pala ng bago. Oo, hindi kasi May isang training. may Kayo isang nakakaalam. training. Tapos, kayong tatlo nandun sa kila PT. Oo. Tapos sabi natin, Rose, snacks friends! Gamanon siya. Kasi nga magkakasama kayong tatlo. Na parang ano na nangyari? Parang Pero nung isang araw lang to Oo, isang isang araw araw lang lang. yun. So, nung isang araw lang pala na bago. Di, bago From na siya. snack friend So, to kailangan snacks namin friend. mag-rebrand. Yes, Oo. snacks friends na. So, paano nga ba nagsimula ang snacks friends? Feeling ko before, parang naging close lang talaga tayo. Oo. Tapos, of course, ang love namin for food ay lagi namang nandyan. At feeling ko yun din yung nag-unite sa aming tatlo. Tapos, nag-iisip kami ng pangalan. Siguro yung yung group name sa chat. Noong una nga naging Eat Girls pa yun. As in eat na. E-A-T, Eat Girls. Tapos, ewan ko, naalala mo ba kung bakit naging snack Parang friends? naging snack friend. Hindi ko alam Ako, kung- feeling ko, nag-start to nung bubble natin sa Actually. Clark. Kasi Kasi, sobrang daming Oo, Daming lagi kasi kayo snack. magkakasama sa room. Tapos, Ate MG, sobrang daming snack sa Oo, room. sobra. Wala din tayo mag-ungkata. Sorry, ungkata lang. Actually, ang podcast na Ang Ungkata ungkata ng ng Pass. Ako hindi ko makakalimutan kay Ate MG. Talagang welcome naman lahat. Oo. Yung chocolate ko naman. Oo. Ito talaga, Cut! Direct cut! talagang tumatak to sa puso ko. Hindi, kasi marami siyang snacks. As in, meron siya parang pantry doon sa, pag pumasok ka sa room. So, everyone na pumapasok sa kwarto nila, nag-offer siya. Naman talaga, wow, Okay, grabe, natatanda very ko. generous. Talagang, sige, kuha kayo ng snacks, ganyan. Pero, pagtingin ko, meron pala siyang snacks na tinatago sa cabinet Oo. na off-limit. So, anything na cookies and cream and kung ano mang flavor na gusto niya, bawal mong hawakan. So, akala ko pa naman, wow, very generous siya talaga. Ino-offer niya lahat ng snacks niya. Pero hindi, meron palang nandoon sa cabinet na hindi ko Yes. makalimutan. Kahit sa bahay namin, ganoon ako. Alam ni Aldo. Ay, alam ni Aldo sa bahay namin, may mga snacks ako na hindi niya pwedeng Na galawin. off-limit. Oo. Ito yung off-limits yan. Ito, sige, matusawa ko ninyo lahat, ubusin nyo. Pero itong snacks ko, off-limits yan. Pero totoo, yung cookies and cream ko na chocolate kasi minamata niya. Oo, actually, parang nakita ko yun. Tapos biglang Nawala. hindi, eto, alam ko na. Kasi nung kami-kami pa lang, nandun pa yun. Oo. Tapos biglang meron yatang bonding tayo dun sa kwarto nila. Tapos nakita ko na wala na. Tinago ko na. Oo, tapos sabi ko, friend, nasa na yung cookies and cream mo? Bawal galawin ang nasa cabinet. Nakatago na siya. Oo. Kasi nga nung bubble, alam mo yung parang takot na takot talaga ako magutom. So, lahat talaga nandyan. Tapos, meron akong pangluto, may Oo, toaster may oven ako, meron akong, hindi toaster Complete. oven na parang 4-in-1 na oo, pwede ka oo. magluto sa taas, ganyan-ganyan. Nabaon niya talaga. May cooler pa May siya. cooler pa siya. May cooler. Totoo, may cooler pa ako. Grabe. May washing machine ako, dryer, lahat. Oo. Para ako nag-excursion. Oo, feeling ko ganun yung tinuro sa atin yung pandemic talaga. Maging ready sa Oo. kahit ano. Kasi nga, bawal tayo lumabas nun, bawal ka, no contact, so bawal ka bumili. So ako parang, what if, ako pa naman, pag nagkikrave ako, like, okay, kailangan, nagkikrave ako ng cookies and cream ko. Pag hindi ko nakukuha, alam mo, naiinis ako. So nung bubble, talagang may emergency stash talaga ako sa gilid. Okay, wag niyong gagalawin yan. Kahit di mo ako pakainin ng breakfast, lunch, and dinner, basta may Sa dessert dessert. ako. Ay, hindi ako mahilig sa sweet. Ayun na naman siya. Yan na naman siya. Hindi siya mahilig sa sweets, pero lahat ng yema kinakain niya. Sweets ba yung yema? Oo. Alam niyo yung yema na triangle na Yung mahaba. yung cellophane yung takip, yung sobrang tamis na ganyang katataas. Yun, isang box ang dala ni Ella. Ay, wait lang. Meron ako gusto ikwento nyo na nangyari sa inyo dahil sa snacks.
Meron Dahil kayong sa moment snack. nung nasa bubble tayo sa Subic. Tapos di ba si daddy mo, nasa hospital. I Yung mean, snaps ni ah, Ella. Oo, Na wait lang. makapuno. I mean, please Actually, share. baka may nakarinig na nito, pero ulitin natin para sa sa Yeah. podcast So, natin. pag ungkata ng past. Oo, Ungkata. dahil ungkata ng past. Nasa training camp kami sa Subic to. Tapos may unfortunate event na nangyari. Yung Yeah. dad ko sinugod sa ospital. So, kailangan ko umuwi. Mm-mm. So, sa sobrang taranta ko na, Di mo. nagmagandang loob silang dalawa ni Eliza na mag-prepare ng bag ko. Oo. Para ready na akong, Oo. parang ready to go kasi ako, bigla na lang ako lumabas. Tapos sabi Dami nila niyang Laina, kausap. oo, sabi nila Laina, ay sige, tulungan natin siya mag-ayos ng gamit para may bit-bit siya. So, hindi ko na, nalaman, kinuha ko na lang yung bag, ganyan. Nakauwi na ako ng Manila. Pagdating ko ng bahay, na-curious ako. Sabi ko, ay, ito pala, binigyan ako ng bag nila, MG. So, pag open ko ng bag, may damit. Oh, wow, ang sweet naman. At merong snacks na Milky Makapuno. Tapos, nung nagkita-kita na kami nila Eliza, kami nila MG, sabi ko, uy, thank you kasi meron pa talagang snack na pabaon. Yun pala, masama yung loob niya nung nilagay ni Eliza yung yung makapuno. Sabi daw niya kay Eliza, hindi naman niya kailangan na makapuno. Bakit nasasama mo pa dyan? So, yun talaga yung sumubok ng friendship namin. Buti na lang hindi ako nagkaroon ng time na kainin yun kasi baka sumakit yung tiyan ko. Sabi ko, hindi niya kailangan yan. Pinasok niya sa bags. Parang ako, wala na ako nasabi. Oo, malungkot Siyempre, support. siya. Alam nyo guys, kaya hindi ako nasistress nung injury ako. Kasi nag-e-enjoy ako. Ang dami kong ginagawa nung injured ako. Yun yan, nagpa-practice ako. Nag-voice lesson ako. So, ayun. Hindi ko alam kung naging maganda ba yung resulta. Pero alam mo, ang pinaka nagustuhan ko lang dun, yung nag-enjoy ako. Alam mo yung sabi ko talaga, kahit ang pangit ng boses ko, hindi ko alam kung maganda yung boses ko or hindi ko alam kung nabigay ko ba yung lahat, ganyan-ganyan. Pero parang after kong kumanta, sobrang saya ko. Yung ganong feeling. Tapos parang, wow, ganun pala yung ganun pala yung feeling mag-concert. Or may, kumbaga, natapos mo yung isang bagay ng masaya ka. Ganun. So parang, tas kami pa ng mga kagroup. Kasi 2 group yun eh. So, yung una kong grupo, sabi pa nila, wow, pwede na tayo gumawa ng grupo. Sabi ko, taray K-pop. Ganyan-ganyan pa kami. So, as in, ayun yung nakakatawa. Tapos sabi ko pa nga sa kanya, alam mo, isa pa natuwa ako kasi nagkaroon ako nakakilala ko ng ibang tao. Oo, Like, diba? ang dami. So, pero mga bata mo yun. Parang ako na ata pinakamatanda actually. Or may isa, basta onti lang kami matatanda doon. Pero natutuwa ako ng yung mga bata, parang, yung mga parents ang may nakakakilala sa akin doon na, may volleyball player yan. Tapos yung mga anak nang nila ipapapicture nila kahit hindi nila ako kilala. Pero nakilala nila ako doon sa concert. Pero nakakatuwa na babatiin ka nila, respect ka nila, tapos mag-aati silang lahat sa'yo, ganyan. So, sobrang cute. Tapos, yung mga ka-age ko, nakakausap ako mismo na nakakapagsalita ako sa ibang tao. Kasi sobrang hindi ko kayang makipag-usap. As in, madaming tao dyan, kaya kong tahimik lang talaga ako sa gilid, ganun. Pero nung na-experience ko yung concert na yun, hindi lang siya about nga din kundi nagkaroon ako ng mga kaibigan na hindi malayo siya sa sa circle ko. Oo. Di ba? So, nakakatawa, yes. And nakakatawa din na proud yung hi Coach Enzo. Sabi ko talaga, kasi nung after nung second song, so may break, 15 minutes. Tapos, bigla siya lumapit. Tapos, gumaganon siya. Akala ko nagjo-joke siya. Sabi ko, umiiyak ka ba? Tapos sabi niya, proud lang ako. Sabi ko, oh my God, totoo, umiiyak talaga siya. Pero, I think sa kanya, ganun yung feeling talaga. Kasi ang hirap naman talaga magturo ng singing, di ba? Kung hirap kumanta eh. So, siguro sa kanya naiyak siya dahil nga nakita niya sobrang nag-enjoy ako. Ganyan. So, hello kay Coach Enzo. Sana makabalik ako. Pero yes. Ikaw ba nag-enjoy ka pa sa concert? Oo. Alam mo, gusto ko i-share kasi sa perspective ko, Yes. first time ko kasi nakita yung Gemma Galanza na hindi athlete eh. So, first time ko manonood ng Iba ko. Oo, ng iba ka. Iba ko. 'Di ba? Sa concert. So, excited din talaga ako manood. Tapos nakita ko pa kung gaano siya talaga nag-prepare for that concert. Yung stress niya,
yung puyat niya. Kasi Oo. talagang yung naging routine namin doon, hindi kami parang kami nag-LDR, Oo. di ba? Kasi aalis ako ng mga 5 a.m. tapos 9 a.m. ako. siya maalis. naman 9 a.m. So tulog pa siya. So pagka-uwi ko, galing training, wala na Wala siya. na ako. Nakaalis na siya. Tapos uwi siya gabi na. Tulog na ako. Mga 10. So halos Mm-mm. hindi kami nagkikita. So at some point, alam mo, natuwa ako na na-realize ko na, ay, ito pala yung medyo sneak peek ng future natin. Mm. Kung mag-retire na yung isa sa atin, di ba? Or Oo. magkaiba na tayo ng world. Matagal-tagal ka namin hindi nakita sa isa post mo lang namin ikaw na Nanahimik ako ng isang buwan. wow. Oo. So ano ang eksena mo sa isang buwan na yon? Puro anxiety, joke lang. Medyo Kaya ano ka? nag-social media detox ako. Mm. Tapos, chill-chill lang muna. Habang nag-iisip kung ano ba, nagdi-discern, saan ba papunta ang buhay ni Chang, magpapatuloy pa ba sa paglalaro or baka ibang gawain na yung ipagpapatuloy, mga ganon. Mm. So, in 1 month, ganyan yung mga ganap ko. While, syempre, tutok din ng konti sa business. Yeah. Tapos, nagbakasyon ako ng 1 linggo. Since nabanggit mo na nag-isip ka kung maglalaro ka ba ulit or hindi, naisip mo na mag-retire? Oo naman, naiisip-isip ko na mag-retire. Pero yung talagang bumabangga dun sa pag-iisip na yun is yung alam ko rin sa sarili ko na kaya ko pa. Tsaka hindi pa talaga 100% ready. Pag kasi meron ako, I believe kasi na pag half-hearted ka, wag mo ituloy. So nandun ako sa years din na half-hearted ako. Eh, hindi ko talaga gustong ituloy na itigil na. Kung kaya ko pang ilaban natin, girl. True. Laban lang. Kaya Ganon. pa. Kaya pa. So ngayon 2026, kamusta ka naman? And I think parang may pasabog ka ngayong taon. Oo. Ano yung pasabog natin? Ano ngayon? ba? I think Parang siya na ang tanongin natin sa Oo, pasabog na pasabog. yun. Ayun. So, come 2026, new chapter with Next Led, Chameleon. Congrats! Thank you so much. Congratulations! Thank you then. Perfect sa iyong chair. Yeah. Sa Green. pants. And the shoes. Back in green, guys. Yes! Sana, ito na yung huling team kasi ang Oo. daming mga nangyari na in the past. Sana ito na yung huling team kung saan ang ganda siguro na mag-end with the same color where I started. Oh, Yeah. kabog! Kabog. Baka ganon. Yeah. My goal now is to bring back my confidence and to regain siguro yung value ko as an athlete. Siyempre, tumatanda na tayo, madaming mga bata, ganyan. Parang ngayon, mas well-motivated talaga ako na makipagsabayan. Parang gusto kong i-prove na, ay, hindi porket matatanda na kami, hanggang dito na lang yung kaya namin gawin. Dapat mas habang tumatanda ka, mas lalo kang, gumagaling, humuhusay. Parang age like a fine wine. Ganun lang Wow. katake. So Oo, talagang taray every talaga. training day, focused ako, excited ako. Parang kung paano ako nagsimula dati sa Lasal, yung excited ka lang, Yes. may gusto kang patunayan, energy mo, bigay todo, ganun. Pero Chang, eto, if you don't mind, bakit of all teams sa Next Led ka pumunta? Number 1 kasi si Coach De Torre, as a foreign coach. Ang tagal ko na din hindi na naka-experience ng foreign coach. Gusto ko may matutunan pa ako. Ibang style naman. Siyempre, for the longest time, na-handle tayo ng mga Filipino coaches. Talagang very curious ako dun sa ganun yung idea na maging coach mo, foreign coach. Tapos, ano ba yung style nila sa European style, different from Asian, diba? And maraming mga bata sa Next Led. So, sabi ko, magandang dynamic if yung mga bata, energetic, mahalo sila sa veterans na experienced or experienced. Magandang combination yon. Just like with CCS, diba? May mga bagets, may mga veterans. Tas, ang ganda ng dynamic. So, parang sabi ko, siguro ito yung isa sa mga team na pwede ako, baka mag-fit ako. Try lang, kahit suntok sa buwan. Pero, basta, ang pinanghawakan ko lang is, magiging hardworking talaga ako. At walang talo lagi kapag alam mo tinatabaho mo yung isang bagay. Yes, Diba? at binigay mo ang Oo. lahat. At Yeah. binigay mo Oo. lahat. Wala kang
pag in the end, wala kang regrets. Yes. Binuhos ko na lahat. Ganon. Ay. Ganon ang atake. Mm-mm. Ako si Chang, ever since college, ganun na yung image niya sa akin eh. Yung very beast mode talaga. Kasi Fighting syempre sa talaga court ko siya. lang siya nakikita. Mm-mm. So, ganun yung pagkakakilala ko sa kanya. Kaya excited na ako sa episode na to kasi feeling ko mas madami akong malalaman sa kanya, more than the volleyball side. Kaya Correct. ngayon na Kasi lagi kami magkaharap sa nung college, diba? Todo beast Sabi ko mode, nag-middle ganun. ako eh. Middle Yes! Middle ako. Yes. Elevator yan! Ano ka ba? Oo. Pangutak yun maglaro. So, first time nyo pala ngayong nag-meet nang hindi kayo sa court, no? Harapan. Ngayon. Parang mas oo. first time na magkausap kami Oo, ng yes, matagal. ng ganito. Yes. Oo. Kasi, Ganun. Iba kasi ako pag sa court parang Mm-mm. sinasaniban ako. Ganun. yeah. Nag-iibang anyo. Oo. Nag-iibang Ganun anyo. talaga. Pero pag Mm-mm. sa labas, sobrang, ewan ko, kabaliktaran naman ng Oo. personality. Ngayon lang ako nagkaroon ng gantong kadaming free time. Kasi college, aral, training, tulog. Aral, training, tulog. So, hindi sobrang dami yung free time. Social life ko, sakto lang. Yung teammates ko lang din halos kasama ko. Pero I guess, I would want to explore more yung outside ng volleyball is maybe pag-vlog. Maybe. Medyo may pagkatamad lang ako mag-edit. Pero nahihilig ako mag-vlog. Video. Siguro that's something na I want to try to explore more ngayon. Nakakahiya kasi pag sa Ayan na. nakakahiya kasi pag sa public, na-try ko sa Mega Mall. Dapat mamimili ako ng furniture. Na-try ko mag-ganon, parang Video yung ka video. Pinagtitinginan ako, parang off na lang to. Kasi Diba? yung tingin ng tao, parang, alam mo yung may halong, ano ba yung ginagawa nito? Judgment. Oo. So parang ako, sige, wag na nga ganun. Pagdating ko na lang ng condo, dun ko na lang binideo. Hanggang ngayon, hindi ko pa na-edit. Nandun pa sa phone ko. Sige, dahil gusto mo mag-vlog, ano yung sample mo na intro mo pag mag-vlog ka? Okay, now is the time. Hindi siya full vlog, parang mini vlog lang. Parang, A day in a life. Hi guys! Come join me today for my mini vlog as we go to training and see how the day goes. So, ganun lang. Wow. Hindi siya funny. Sorry, hindi ko tono funny. Medyo may pagka-serious yung tone ko. So, yun lang. Mostly, I just want to share the day. So, Parang yun. yung boses ni Nika, parang si Nara. Nara. Sorry, sino si Call Nara? a friend! Yung nagluluto at nagmamade. Nara Smith? Oo. Ah, di ba? ah, Ganun okay, siya. okay. Ganun yung Oo, yung Hi, sobrang guys. parang Or ASMR. ASMR. Oo. Oo. Hindi, pero ang ganda kasi ng speaking voice. Oo, niya. oo, oo. Speaking voice, baka naman may hidden talent siyang Oo. singing. Wala. Sadly, wala. Parang Pero ano hidden talent mo na, no? hidden talent ko. Or baka nagpapahumble ka lang na, Oo nga. parang narinig ko kumakanta siya sa Oo, TikTok. marunong. For fun lang. I don't consider it as a talent. And sorry, walang sample paus ako. Inuubo ako tsaka sinisipon. So no. Pero, I don't know. Hindi ko siya talent. Nangihiya ako tuloy. Ayoko. Hindi, pero ano yung talent Other mo? talents Oo, kahit na ano. Kahit Other nonsense, pero talent. talent. nonsense. Familiar sa manga. Di ba animates manga? Minsan nauuna ko mabasa yung sa manga bago matapos yung sa anime. So yun yung medyo kinakaadikan ko. Magbasa ng manga. So yun. So how will you describe yourself? Kunyari, stranger kami. Stranger. Oo. Paano mo ipapakilala ang Yourself. iyong sarili? Si self. Paano mas iba pa, no? I feel like one thing about me, hindi ko kayang lumapit sa strangers. Parang the only time I can talk to people is when I need to ask for instructions or kunyari group setting na parang kailangan ko makahalubilo. Pero hindi ko pa natatry na ako yung nakikipag-conversate. So yun yung medyo napag-aanuhan sa akin na parang masungit or maldita kasi hindi talaga ako marunong. Okay, I admit na hindi pa ako masyado marunong makipag-interact. So, maybe yun. Baka hindi ko masagot ang tanong niyo kung paano ko introduce yung sarili ko. Baka ano lang, hi po, ganun lang ako talaga. Hi po, Pero do you hindi ko consider alam yourself eh. an introvert? I don't really know. Kasi sa UPT, hindi naman ako ganito. Tanungin mo mga teammates ko, mga nakasama ko, hindi ako ganito. I feel like adjustment yung medyo, ang dami kong ates for the first time. So parang, hindi ako masyadong makulit. Sanay ako kasi mga teammates ko, mga kaedad ko, mas bata na,
Kaya ang kulit ko, kasi ang kulit nila, nahawa ako. So, bit by bit nahawa din naman ako sa mga ates na makukulit, yun. Pero parang, yun yung hindi ko pa talaga kaya. Yung ako yung dadal-dal. So how do you warm up to people? Best example is yung kay Ate Rose. Si Ate Rose talaga kasi talaga machika. Machika, matanong. So parang hindi mo na lang namalaya na bit by bit, ay naka-close ko na siya. Close na siya. Siguro ganun. Tapos si Sheena, syempre ka-age ko naman. Yung iba parang nagkaka-relate din kami. Medyo ang nanibago ko sa Creamline kasi di ba nga buo na. So parang alam mo ang hirap kumbaga parang you're entering a group setting na buo na talaga. So parang paano ka makikisama? So dun pa ako medyo naninibago. Pero ngayon parang naging family na rin sila nila Rosemary, di ba? Oo. Anak na rin Naging ba? anak ka na din ba niya? Yes po. Si Mom As a Sheena siya. mother. Mom, she, Oo. Mom Sheena siya. siya, ikaw ang bagong sis niya. Kasi, Ay, hindi ko kaya palitan sa sisi na. Hindi. So Yes, nakshi ka lang. irreplaceable. Nakshi lang niya ako. Nakshi ka Oo. lang. Speaking of family, paano ka pinush ng family mo to pursue your dreams? Nung college, nung nakakuha ko ng scholarship sa UP, parang doon na lang medyo napansinan dad ko na parang serious na to, na pwede niyang gawing career. So parang, maybe sa mga days na off ako doon, dad ko medyo, parang, paano ba? Tough love siya. So medyo masakit siya magsalita na tagos. Pero mahihimasmasan ka. So I think yun yung push na nagawa ng parents ko. Mommy ko medyo soft eh. Pag kunyari sabi ko na ayoko na, pagod na ako, sabihin nila sa akin, sige na, pahinga ka na, huwag ka na Mommy ko ganun. So daddy ko yun nilalapit ako pag in times of struggles and doubts. Pero pag gusto ko naman ng comfort, sa mom. So that's how they pushed me. Volleyball na yung first sport. Opo. Pero nag-try ako taekwondo. Hindi talaga. I feel like masyadong hot-headed per physical contact. Baka nasuntok mo talaga yun. Meron. May Meron nasipa talaga. Tingnan mo, ako. May guys. nasipa akong bata. I'm so sorry. Hindi na ako tanda. I hope di mo na ako tanda. Nasipa ko siya kasi may ano naman yun eh. May gear. Kaso yung sipa niya, parang hindi tumama sa gear. Nainis ako. Ako yung nanipa. Tapos parang after nun sabi ko sa mom ko nun, ayoko nang ganun. Basketball, I tried. Parang intram sa school. Hindi din. Masyadong physical, naiinis ako. So parang ako, wag na lang. So ending ko volleyball. Ang dami mo na palang na-try na sports. So, ano talaga? Parang dream mo ba maging athlete ever since? I think influence. Yung family ko, tita ko specifically, mga die-hard volleyball fans. Sa inyo, specifically sa Ateneo, sobrang die-hard. Pag may game nun, nakaupo kami, naka-on na TV. Wait lang, parang ang tanda na nun. Oo nga. Kasi tita na. nga eh, tita. Parang grade school pa siya. Oo, parang feeling ko 90s na yung tita ko, ganun. Kasi sobrang, even like, ang tagal na, talagang fan sila ng volleyball. So may time kami na maririnig mo yung tita ko naghihihiyaw kasi Ateneo, gano'n, nagwawala siya, nananalo. Tapos parang, I think doon ko na-start mahiligan yung volleyball. Nung nakikita ko yun na parang, ang ganda nung sport. Especially na nanonood na ako sa TV. Parang sabi ko, parang, ang intense nung game. Mas parang, why not give it a try? At that time, sa Muntinlupa, parang ang tangkad ko nun. Pero pagdating ko sa Manila, ang liit ko pa pala. Pero syempre dun sa Muntinlupa, ang tangkad ko. So parang, why not make good use sa height ko? So try ko mag-volleyball. So yun, try out ako sa school. So, di ba kapag volleyball, pag matangkad ka, mas confident kang Tsaka maglaro? may advantage na yan Oo. kasi. So, when do you feel most confident? One, pag mahaba tulog ko, parang I feel so, I swear, pag naka 10 hours or 9 hours of sleep ako, parang hindi niyo ako mababangga. Parang ganun. Pero, Naging Wonder Woman. kasi medyo bad habit ko yan. Lagi akong kapos sa tulog. So, iba yung energy ko pag maganda talaga yung tulog ko. So, that's one. Two is, pag alam kong maganda yung preparation ko, wala akong ikakakaba. Pero parang, alam mo sa sarili mo, di ba, pag kulang ka sa preparation, may konting kaba. Pero pag alam mong you did all the work, wala ka na ikakaba. Parang saba ka na lang. So wait lang, sorry. So ngayong season, last season, may ganun ka bang feel? Moment. O kasi minsan, kahit anong warm up mo, kasi lalo, May iba konting- na yung pro, di ba? Iba din naman yung pro. So meron ka bang, yung kahit sobrang nag-warm up ka na, as in pawis na pawis ka na, malapons na pawis na, ganun. Sa warm up. Tapos hindi nag-work. Meron ka bang... Ganong moment. Oh, may ganong moment Yung parang ka ba? sobrang prepared ka or Oo. sobrang confident pero iba yung nangyari.
Parang, wait, we're talking about pro na, di ba? Hindi nung Okay. Even nung before? high school. High school, B. Ika, are you with us? College, okay. College, meron. College or pro, mga ganyan. Meron Parang din. grabe yung prep ko nun. Grabe ako magpawis. So, tagtag na tagtag. Ah. Tapos paglabas mo ng MOA, parang hindi kasi kami masyadong crowd drawer na team. Ah. Yun yung time na ang daming pumunta kasi maganda yung naging opening namin. May mga iba kaming artist na nanonood. Grabe yung kaba ko. Parang, oh my God, parang hindi maganda to. Parang kahit anong warm-up ko, parang hindi may mali talaga eh. I think yun yung first and last na na-feel ko yung ganun. Pero tayo naman, as long as we give our best, di ba? Yes. May mga misconception ba about you na gusto mong i-correct? Maldita suplada. Lahat ng ganun. I think, Parang galit siya. Oo. Maldita diba? nga siya. Diba? Okay, for one, tone ko, very, ayun nga, malalim boses ko. Tapos, appearance ko, medyo mukhang hindi approachable. Wala na akong magagawa, guys. Mukha ko talaga to, sorry. Parang, minsan nga, ang weird, makikita mo ko tatry kong ngumiti. Hindi ako pala smile. Parang I try to do that para lang ma-feel nila na hindi ako unapproachable. Kasi nga, once the conversation is flowing yon, kaya ko na makisama. Pero parang ako yung mag-i-initiate, ako yung mag-a-ask. Parang, kaya minsan napagkakamalan ako suplada na ayaw makipag-usap. Kasi, kaya mag-usap kami saglit. Tapos parang tumahimik, parang, ano sasabihin ko? Tatanungin ko ba siya? Ganun. Parang may mga moments pa akong ganun. So parang, yun yung gusto ko i-clear. Hindi po ako masungit, hindi po ako mataray. Sadyang, mahiyain lang. Literal na mahiyain po talaga. Pero we all have our own personalities Yes. naman. Paano nakatulong sa'yo yung volleyball to build your personality? Siguro, it helped me be out there. Parang be more expressive of myself kasi high school, very conservative ako. Pants. Naka-full set of bangs pa ako. Huwag nyo nang hanapin. Naka-full set of bangs ako kasi sobrang insecure ako sa mukha ko, sa appearance ko. Hindi ako masyado naggagala or naglalabas. Parang simula na nag-volleyball ako, ang dami ko na-meet, saan ako napunta, ang dami kong taong nakakausap. So I feel like if it wasn't for volleyball, baka full-blown introvert ako. Napagalitan ka na ba ever ng coach? Coach? Yes. Ay, gusto ko tong tanong na to. Bakit? Later. Nalaman natin kung ano muna yung sagot. Para lahat naman tayo. Oo. Hindi Yeah. kasi iba. Ah, Galing siya sa ibang culture. culture. Ayan, Oh oh. my God. Ito, sinungaling tong batang to. Actually, I'm a good- Dalawa na siya. Magkasunod. I'm a good person. I never get in trouble. Or baka naman yung galit lang, like, pinagsabihan ka lang. Like, malito, ganyan. Pero hindi yung, wala ka pang experience na sinigawan ka. Hindi naman. Wala No, pa. I think my coaches have been chill. But I remember one time in college, it was maybe the first month, and they said no headphones during warm-up. Tapos nag-wear ako ng headphones. And it was kasi it was just like serve and pass practice lang. So I thought it wasn't warm-up. So then the coach got angry at me and didn't say it to me in the moment. He said it to me after, in front of everyone, and was just like, he was As in just getting sigaw? Hindi naman. He was like, I think actually, because I was a rookie then. So he was listing all the mistakes that all the rookies did, and it was part of the list. And then our captains kind of told us, like, you guys did this wrong, this wrong, this wrong, and you guys are terrible rookies. So, yeah, it was just like a long list of things that we all did wrong, and then we got in trouble for it. So, Very different sa coach natin ngayon. Yeah. Would you say? yeah. Kay Coach is eh? super, chill super ni coach nonchalant. diba? Yeah, super, ano siya. Walang reaction si coach. Yeah. Yeah. He tells you if you did something wrong, and then that's it. Move on. Hindi, Diba? na-curious ako kasi si Lee, super chill lang siyang player. And wala ka rin reaction. Like, ikaw din yung type ng player na sumusunod ka lang sa coach or kaya sa mga ates mo, ganyan. So, naano lang ako, if ever napagalitan si Lee, iiyak ka ba or ma-hurt ka, ganyan. Parang hindi ko kasi nakikita sa'yo yung type ng person na
Nagdadamdam. magdadamdam. Oo, yung sobra kang malulungkot kapag nagalit. I think I try and hide it, maybe. Ah. But like I definitely feel it sometimes, or like maybe when I reflect on it, I'm like, Mm. I need to do better, diba? Taray, good at hiding. Yes. Good at I think, disguising. oo. Parang hindi ko nakikita pa si Lee ng sobra siyang malungkot, sobra siyang masaya. Ano ka lang, neutral lang yung ano mo, personality mo. So, next question. Canada over Manila. Yes. Oh. Yes or no? Okay lang, it's okay. Siya naman I would say no. No. Really? Wow. Okay, sige. Malalaman Ah, natin sige. bago tayo mag-react. Mukhang pangatlo to. Joke. Not Ay, nako. nice. Tatlo na to, guys. Hindi, pero 0 for 3. hindi ko Ah. in-expect yung answer niya na Na gusto mo na. mas gusto mo dito. I think I like the weather. Kasi sa Canada, it's cold in the winters, like super cold. You guys Mhm. experience Yeah. it. So I like that it's always summertime here, and I love summer. So I think that's why I like it here. But I don't like the traffic. Yun lang. Yeah. I think that's it. I think nobody loves Likes the traffic here. Oo. Yeah. Wala kasing traffic sa Canada eh. Wala nga tayong kasabay sa O, biyahe, di ba? 10 p.m. wala nang tao sa daan. Oo, Or baka yeah. napuntahan lang natin. Ayan. Yeah. Sa it was- Toronto. Or ganun din ba sa Toronto. place mo? No, sa Toronto, there's traffic then, but it's not as bad as here. Okay, kahit napinili mo ang Manila, ano yung mga na-miss mo naman sa Canada? Siguro yung friends ko. Oh. Yeah, my friends, my family, and the other seasons besides summer. I mean, besides, I don't like winter. That's the only thing I don't like. But I miss like fall, spring, summer. At saka with friends. na-remember ko one time, si Lee, di ba, nung sobrang sad niya kasi homesick siya. Oo, yeah. Yung first week niya sa amin, umiiyak siya. Ay, hindi pala, joke. First season na Yeah, ano. First yeah, season. oo. Nag-crave siya ng human touch. Oo. Physical touch. Hugs. Oo. Yes. Pero okay ka na ngayon. Yeah, it's Sana. gotten better. Yeah. Better every conference, every season. I'm getting used to, I think, not seeing them as much. But I still try and get in contact through FaceTime, Mm-mm. photos, and like video calls. Knowing now kung paano ang players in the Philippines, dahil nakita mo na, mas gusto mo bang maging spiker ulit? No. Malalaman natin kung gusto ka niyang agawan ng pwesto. Okay lang. Nakakapagod na. Joke lang. Bida-bida ka nga pumalo eh. Oo, tsaka Oo, taas na reach oo, siya, di ba? taas- Ay, Guys. Sabi ko na nga ba, 0 for Alaysa 4. Valdez, watch out. Ate Lai. alay Oo. na. Alay na. Wala pang ano, Oo, ha? Wala wala. pang honest answer Oo. si Lee. Hawa ka ng kamay mo. Feeling ko Hindi naman pawis basa. yung kamay Oh, hindi, niya. basa nga. Basa. Oo, basa. Oo, Hindi ka- Oo, basa. Kaya, Feeling ko at the end of the questions, ano na, immune na siya dun sa Oo. pain. Pagkatapos nga, ganun na siya. Oo. Bye, guys. Hindi, Ganun na pero siya. sa- Matik na yung babay Oo. niya. Sa mga hindi nakakaalam, spiker libero sa Canada, right? Dito lang, actually. Ah, So, Sa Canada, I was libero since since I was like 15. So actually, I didn't train as a spiker except for siguro sa beach lang. I was playing beach until maybe 17 years old, and then when I went to college and like later the latter part of my club career, I was just a libero, so I wasn't really training as a spiker at all. And then I joined the draft, and my mom's like, "Oh, why don't you just try being an open spiker?" I was like, "Okay, sure, why not?" So I can show all my skills, diba? And they were looking for. I just wanted to show that I could serve. I can block a little bit. I can spike and do everything. So that's why I kind of wanted to join the draft as an open spiker / libero. So yeah, I guess it worked out in my favor because Creamline was looking for an all-around player at that time. So yung trivia, sobrang sakit ng Serve. Oo, ng serve ni Aliyah. Talaga. ang lakas. Di ba? Mm-mm. talaga. Oo, ang sakit.
Yeah, okay Masakit. na. Maglibero ka na lang. Oo. Mahirap pa maging isang creamline player knowing maraming mata nakatingin sa'yo in and outside the court. I would say, yes, it's hard. Pag no, kabog siya. Pag no. Pero feeling ko yes. Parang lahat naman tayo. Yes ang sagot. Mm-mm. Ay, naku. It's easy, super easy being Oo. Creamline Cool Smash. Walang expectations. Oh my God. Silly lang to. Oo. Pero, bakit? Well, syempre, there's a lot of pressure or expectations on the team being such a winning team. And with that, it comes a lot of fans, also bashers. So there's always Bashers? Careful. Parang wala. actually wala. Oo. No, kasi there's always people talking. There's people that think they know what they're talking about, have their opinions, and sometimes you just have to see it as like they don't really know what we go through and how to play the sport at such a high level. So I think we just need to take it with a grain of salt and not actually let it affect us. I think it was good when Ate Lai was kind of telling me beforehand, like, oh, there's gonna be lots of bashers, lots of people that love you, but lots of people that also are not looking forward to your downfall. So even Sir Alan said, you just have to not pay attention to them. Stay strong. At saka, hindi, alam mo, napansin din natin kay Toti yan. Kasi dati nga, minsan, di ba dati si Toti medyo, hindi niya pa Immature. nakokontrol yung, hindi, kung ano yung Emotion, iniisip niya, Ah. sasabihin niya. Oh. So, thank you ha, tinuruan mo siya. Wow! Bago. Paano ikaw hindi mo pa na-develop yun? Sa'yo lang, kung ano naiisip mo, sinasabi mo. Hoy, di ah. Bigay mo yung number ni Ayan. Hindi sila minsan. May talent din ah. Di, pero sinabi rin niya yun sa akin nung, lalo nung nag-creamline ako, no? Or tumanda lang ako. Hindi, feeling ko tumanda ka Oo. din. Tapos feeling ko culture din ng team nyo talaga. Like malaking bagay din yun. Kasi nung nag-creamline ka na, hindi naman na tayo yung parang everyday nag-uusap or ano. So, yun. Kaya lagi, yun nga rin, sabi niya na, lagi mong ipaligid yung sarili mo sa yung mga pareho kayo ng goals. Yes. Magagandang, same kayo ng, Values. values ba ng mga kasama mo. Sobrang important ng environment. Yes. Sa mental state. Totoo yan. Mm. Ba't ka tumatawa? Si Ayan naman. Favorite ka niya. Oo. Eto na, question number 5. Okay lang, Ayan. Eto, ano naman yung life decision nyo na ginawa sa isa't isa na hindi nyo makakalimutan? Yung nag-stop siya mag-volleyball, tapos i-pursue talaga yung kung anong maging gusto niya. Gusto niya talaga yung maging sports psych. So, nung ginawa niya yung move na yun, parang, kasi ever since sinasabi niya sa akin na gusto niya ganito, yung mga naiisip niya, muntik pa kami, gusto nga namin mag-podcast nito, pero hindi lang natutuloy. Finally, nag-decide na siya na magsa-stop na siya and mag-aaral siya. Ako, sobrang proud ako sa kanya kasi ang hirap niya umalis sa volleyball. Di ba? Ang hirap din umalis sa sports. Na, since bata ka, Yeah, totoo. yun yung environment mo. Tapos, wala, yun. And masaya ako na, kasi kahit na nag-stop siya mag-volleyball, nagko-cover pa rin siya ng game. So, parang, for me, balance pa rin siya kasi nagagawa niya lahat ng gusto niya, like, mag-sports psych siya, tapos, hindi pa rin siya umalis sa volleyball. So, yun yung isa sa mga nakita ko na if siya yung tao na if you really want something, Ma-workout. ma-workout mo and i-action talaga niya. So, I'm not surprised but nung finally nag-decide siya na sobrang proud din ako na nag-one step na siya nung time na yun. And ngayon, may work ka na. Di ba? May mga na-handle na siya na teams. So, yun, nakaka-proud kasi finally, she's doing what she really wants. Pero yung pagiging analyst, gusto mo din yun talaga? Na-enjoy ko siya. It wasn't part of the plan, pero the
the door opened up, like an opportunity opened up. And eventually, hindi kasi naniniwala yung mga tao pag sinasabi ko sobrang kabado ako magsalita on air. Kasi, Mukha kasi siyang confident. Oo, oo, ganda. Oo, pero like super nanginginig talaga ako kasi takot ako sa public speaking. O, 'di ba? Hindi rin naniniwala yung mga tao doon. Pero yun, I think dahil sobrang mahal ko rin yung volleyball and sobrang na-enjoy ko yung iba't ibang sports, just to still be within the community is parang so huge for me as a former parang volleyball player. So yun. Pero ako, siguro to answer the question earlier, like a proud moment kay Kaloy, I think one of the biggest decision niya, and I think one of the best was to sign with Creamline. As in, it parang it was like, alam ko na it was a difficult decision kasi even after college, we had plans of we play together, we stay in the same condo together. Like we were sort of like building, you know, our lives na magkasama kami. Yun na matuloy namin yung friendship namin. But then obviously it's so much easier said than done when you're outside of college. Pag graduate ka na, when you're in the real world. So nag-sign kami first with Motolite. Like kami, magkakasama kami. Sobrang comfort zone, same coach, same teammates. And then the pandemic happened and a big decision had to be done. And yun, like, alam kong mahirap for her kasi iwan niya kami, tapos hindi na kami magkakasama. Pero after that, I think that's where she blossomed the most. And yung mga national team opportunities, yung confidence din niya sobrang na-build. Napag-usapan nga namin kanina off-air na pag may mga ganito, pag may mga interviews siya, alam niya yung sasabihin niya, pero kinakabahan siya kasi hindi niya alam if tama or mali. May concept pa siya ng, baka mali, baka dapat ganito kasi ito yung tama. So parang, like, I would not take parang credit on the character development because I think the biggest character development happened when she was in Creamline. So, yun talaga yung best decision niya na parang ako kaka-proud. Parang na-amaze kayo. Talagang parang, oo. Hindi, alam mo na, parang ganyan. Pagkausap kita. Umangat na ako. Hindi mo mga ganyan. Same na same kung paano yung mga sinabi mo. Ganon, mga lagi ganyan din siya. Kaya pala may ano tayo. Kaya may connections. Hindi, masarap din siya kausap. Oo. Yan. Isa siya sa mga taong Talaga. sinasabi Hindi ko rin pala. lahat. Parang kasi As in, tumatawa lang siya. kahit pigon ako, sabihin ko sa kanya, alam kong basta sobrang pinagkakatiwalaan ko siya kahit anong sabihin ko. Okay lang sa kanya yan. Lagi siya, andyan lang. Feeling ko yung absent ka kanina sa briefing. Script lang namin tatlo yung Hindi, yung okay lang. nasusunod. Oo. Pero umabot na ba kayo sa point na, kunyari, hindi kayo nag-agree sa isa't isa? Oo, I think. Lalo na pag volleyball, di ba? Naalala mo yung nag-away na tayo. Paano nyo i-handle pag ganong moment? Kaya sa volleyball, parang, if kaya niya bang ayusin, kunwari, na lang, sobrang choosy ko nung college. Kunwari, hanggat kaya sa part niya na mag-adjust siya na ayusin yung set ko, ayusin niya. Pero pag hindi niya na kaya, sasabihin niya sa'yo. I think, meron din may naalala ko nung college. Naalala mo yung season na ayaw mo na talaga? Oo, ayoko na talaga. Ayaw niya talaga. Galing ata ako sa... Injury ba yun? Oo, yung Or- shin fracture ko. alam mo yung may face ka rin minsan sa volleyball journey mo or sa sports life mo na parang ayoko na talaga. Overburnout Pagod ka. na pagod Oo. na ako. May ganun siyang season talaga. Tapos roommates pa kami. Tapos, uso pa yung, ganito na lang ikli yung pasensya. Oo. Ganon. May iba pa siyang problems. Tapos bago mag-training, after ng training, Imagine ayoko nga, na. paggising namin, ayoko na. na. After training, ayoko na. Feeling ko nung time na yun na papagalitan ko siya. Oo. Ganon. Sinabi niya talaga sa akin, kung ayaw mo na, ano yung sabi mo? Kung ayaw mo na, ibigay mo na sa, basta may kapwesto ako. Ibigay mo na. Yun yung I think pinakasagutan namin. Or I think, yung sobrang taas ng emotion niya na first ever ko siya nakita na ganun. Tapos, never kami nag-away. Pero kung may
kunwari, meron akong disagreement sa kanya or siya sa akin, yung pinaka-memory ko na, yung pag nagda-drive ka, tapos nagda-drive, nasa, nasa tabi mo, tapos nagda-drive ka lang, tapos nag-uusap kami na kalmado lang. Like, bakit ganon? Like, bakit feeling mo yun yung gusto mo? Bakit ganon? Parang, hindi naman tama na ganon. Baka, ganon. Oo. Never siya like, Never siya, rah, rah, rah. oo, mas more like, pinaprocess namin parehas. Yun nga, Sabay. sabi ko na, Yeah. never siya nag-decide for me. Pero, lagi siya nandun for me to reflect. Mm. Yan. So, ganun lang. Chill lang kami. Oo. Ito, isa din sa mga decisions niya na sobrang na-move ako. Yung, kasi nga, di ba, seryoso siya sa ACADS niya. Tapos, she had to decide kung maglalaro ka pa ba. Tama ba? Kung lalaro ka pa. Pero pag naglaro ka, parang hindi siya magka-qualify na as cum laude. Okay. Alam ko na yung sinasabi. Oo, parang, hello, grabe naman yung decision niyang to na parang syempre, kami yung team. So parang pinili niya kami over the cum laude, Parang yun, season na kasi yun. Tapos sobrang stress ko na. Yung parang hindi ko na siya kaya i-balance kasi nagtitesis ako. Pero kasi, pag dinrap ko yung thesis ko, ma-underload ako. Pag underload ka, di ka maka-qualify for laude. So, yun. So, So, yun yung... dinrap ko siya. Kasi pag di ko siya dinrap, mababaliw na ako. Oo. Yun yung parang sobrang na-move ako na grabe siya mag-value ng mga tao sa paligid niya na she would sacrifice that big. Kasi malaking bagay yun. UP tapos cum laude ka, diba? So, yun yung isa sa mga moment na sobrang na-move ako na ibang klase talaga siya. So, ako, honestly, proud ako sa kanya sa lahat ng mga ginagawa niya kasi ang hirap kaya ng ginagawa niya. Ako, pag nakikita kita or pag sinasabi mo na may ACADS ka, may cover ka, may ganito ka, parang, paano niya napagsasabay lahat to? So, sobrang na-amaze ako sa talent niya na mag-manage Magsabay-sabay. Oo, magsabay-sabay na tayo nga, volleyball na lang ginagawa natin, nahihirapan pa tayo. Mahirap siya. Oo. Hindi, pero for you, Ayel, naging worth it ba yung pagpili mo sa Hindi. Sa team. Saan? Hindi, yung decision na ginawa mo for them na i-sacrifice yung pagka-cum laude, naging worth it ba siya? Ako, for me, worth it siya. Kasi feeling ko, parang, I don't wanna get trapped in the idea kasi na the only way I would see success in my academics was the loudest standing. Like, obviously, malaking bagay siya na if you graduate na with honors. Pero, I think it was nothing compared to what we all built in the team. Like, yung friendship, yung... Kaya sabi ko, grabe ka eh. Hindi, pero totoo, di ba? Like, for sure ako, kahit kayong dalawa, like, when you're put in that situation na isa-sacrifice nyo ba to, or yung quality of performance na pwede mo ibigay sa team na kasama mo gumising ng 4:30 araw-araw, tapos matatapos yung training nyo 9:30 ng gabi araw-araw. So, sobrang dami nyo nang pinagdaanan together. Hindi naman just to, pero to choose yourself na kung sa totoo lang, may choice ka naman talagang piliin sila. So, yun. So, ako din actually, like super proud ko din kay Kaloy. I think, it's not one moment na parang, grabe, sobrang nakaka-proud siya. It was more of, I met her like first year college pa lang siya. Sobrang walang idea about, what's possible for her. Tapos, like, ako, masasabi ko talaga, she whatever she has now, she built for herself. Like, malaking bagay yung malaking bagay yung environment. Obviously, no? Yung sa UP, yung sa Creamline. But it takes a different kind of discipline tsaka willpower to do the same thing every day just to achieve what you want. And I think she was able to tick off a lot of boxes sa listahan ng mga pangarap niya. Obviously, meron pa diyang natitira. But the things she would mention before, MVP,
national team, to play for a top team in the country. Like, alam mo yun, lahat, she's living that dream. And ginawa niya yun out of her pure hard work. And alam mo yun, yung pangarap lang yung bit-bit mo pagpasok niya sa UP. As in, kung nakita niyo to, Naiyak ako. if nakita niyo siya dati talaga, like, siya. if nakita niyo siya dati, sobrang layo. And I think, kaya sobrang nakaka-proud din Mahaba talaga pa kasi yung hair journey. niya. May picture. Diana May pa siya. So yun. So sobrang nag-transform talaga siya. Ayun. Grabe. Thanks. Uy, naiiyak si Tony. Hindi, napakaganda na naman ng sinabi ni, Grabe kasi ni siya, Tony. Tony Gonzaga. Oo. Thank you, Tony. Thank you, Tony. Kung nabitin ka sa kwento, kapag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Kwento lang pag may time! Ito ang podcast ng mga may time, powered by Sports Plus. Easy lang! Follow and subscribe to ang podcast ng mga may time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Kumpleto rin tayo sa funny highlights at kwelang reels sa lahat ng social media platforms.